Sa nakaraang episode makikita natin na, nasa arena na kung saan magaganap ang laban. Nang makita ng mga mandirigma mula sa Great Truth Sect ang mukha ni Sana, agad silang nagtaka. Ang kanyang mukha ay namamaga at puro pasa, halos hindi na niya maidilat ang kanyang kanang mata. Hindi nila maunawaan kung ano ang nangyari sa batang Panginoon ng Fresh Flower Sect. Sa kabila ng kanyang kalagayan, walang bakas ng pag-aalala si Sana habang humaharap sa batang Panginoon ng Great Truth Sect. Ang tanging nasa isip niya ay ang sarili niyang paghahanda. Napangisi ang batang Panginoon ng Great Truth Sect at pinagtawanan si Sana. Nakakaawa ka naman, sabi nito na may halong pangungot siya. Mukhang hindi ka na dapat lumaban. Ngunit hindi siya pinansin ni Sana. Sa halip, ang nasa isip niya ay ang kanyang reklamo tungkol sa laban. Nainas siya nang maalalang gagamit sila ng kahoy na espada sa laban. Matapos ang matinding pagsasanay sa ilalim ni Mui, hindi lamang sa kanyang pisikal na katawan nagtamo ng sugat si San, pati na rin sa kanyang tono ng pananalita, na ngayon ay puno ng iritasyon. Ngayon, tinanong ni Gasain kung ano ang ibig sabihin ni San tungkol sa totoong espada. Idinagdag pa niya na buti na lamang at hindi totoong espada ang gamit nila. May kumpiyansa niyang sinabi na kung totoong espada iyon, baka aksidente pa niyang napatay si Sana. Ngunit si Sana ay nanatiling kalmado habang nakatingin lang kay Gasain. Napansin ni Gasain na may kakaiba kay Sana. Karaniwan, kahit kaunting pang-aasar ay agad na sumisigaw o nagagalit si Sana. Pero ngayon, tila ba kakaiba ang pakikitungo nito, napakakalmado. Habang iniisip ni Gasain ang nangyayari, unti-unti siyang nakakaramdam ng inis. Pakiramdam niya ay binabaliwala siya ni Sana, at lalong uminit ang ulo niya dahil doon. Bigla namang lumitaw ang isang lalaki sa pagitan nila. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Hyan Hangguan, ang magiging tagamasid at tagahatol sa kanilang laban. Ipinaliwanag niya na ang laban ay para masukat ang kasanayan ng bawat isa sa sining ng pakikipaglaban. Binalaan rin niya ang dalawa na natural lamang na may masasaktan sa laban, ngunit kung sakaling magkaroon ng matinding pinsala, agad niya itong ihinto sa kanyang sariling pagpapasya. Pinayuhan niya ang dalawa na tandaan iyon. Nagpatuloy pa sa pagpapaliwanag si Hyan tungkol sa mga patakaran ng sect duel. Anuman ang maging resulta, panalo man o talo, lahat ng tatlong round ay isasagawa, kaya dapat nilang paghandaan ang bawat isa. Samantala, sa kabilang panig, tahimik na nanunood at naghihintay ang grupo ni Mui para sa kanilang turn. Habang abala ang lahat sa pag-obserba, may napansin si Mui sa kabilang grupo, isang pamilyar na mukha. Nakita niya ang isang misteryosong lalaki na isinama ng kalabang sekta. Alam ni Mui na ang lalaking ito ang magiging kalaban niya. Napaisip siya, bakit andito ang taong ito? Tila kilala ni Mui ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon. Habang patuloy pa rin ang tagamasid sa kanyang paliwanag, inihayag niya na ang unang round ay gagamit ng mga kahoy na espada, habang ang susunod na dalawang round ay gagamit na ng totoong sandata. Napabuntong hininga siya matapos mapansing masyado na siyang nagsalita, ngunit sinabi niyang mahalaga pa rin ang mga paalalang ito. Humingi siya ng pag-unawa sa lahat ng naroon. At nang walang pag-aaksaya ng oras, malakas niyang idineklara, magsisimula na ang unang laban. Pagkarinig ni Gasain sa anunsyo, agad itong nawala sa kinatatayuan at mabilis na sumugod kay Sana. Nasa ere na siya habang sigaw ang deklarasyong dudurugin niya si Sana. Ngunit si Sana ay tahimik pa ring nakatingin, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Gasain. Napansin niyang tila sobrang exaggerated ang mga kilos nito, parang sinasadya. Habang masusing inoobserbahan ni Sana ang kalaban, bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya noon ni Mui habang sila ay nagsasanay. Sinabi nito na may mga pagkakataon na sinasadya talaga ang pag-o-overact sa mga galaw. Naalala ni Sana ang sinabi ni Mui noon, mas mahina ang mandirigma, mas lalo nilang pinapalaki ang kilos nila. Minsan ay tinanong ni Mui si Sana kung alam ba niya kung bakit may mga mandirigmang sadyang ine-exaggerate ang kanilang galaw. Ipinaliwanag ni Mui na ginagawa iyon ng mga mahihinang mandirigma upang magmukhang nakakatakot. Tayunin nilang takutin ang kalaban para umatras ito sa kaba. Tahimik lang na nakinig noon si Sana habang ibinabahagi ni Mui ang payo niya.
Idinagdag pa ni Mui na para sa mga taong walang sapat na kaalaman sa martial arts, o mababaw ang kasanayan, epektibo minsan ang ganoong pananakot. Subalit kung kahit kaunti lang ay pinag-aralan mo ang martial arts, alam mong walang silbi ang ganoong pa-effect. Muling bumalik ang eksena sa kasalukuyang laban ni Sana kay Gasain. Habang naaalala ni Sana ang huling sinabi ni Mui, lumalim ang kanyang pag-unawa. Sa mahinahong mukha, inihanda niya ang sarili para sa counterattack. Bago pa man tuluyang makaabot si Gasain sa kanyang atake, mabilis na umatake si Sana at tinamaan si Gasain sa tiyan. Hindi nakareact si Gasain sa bilis ng galaw ni Sana. Ramdam niya agad ang matinding sakit sa malakas na suntok sa kanyang sikmura. At bago pa siya tuluyang bumagsak, agad na sinundan ni Sana ng pag-atake sa kaliwang kamay ni Gasain at isang suntok sa mukha na nagpalipad sa kanya palayo. Isa sa mga elder ng Flower Sect ang tuwang-tuwa sa naging resulta. Ayon sa kanya, inaasahan na nila ito mula sa batang pinuno ng kanilang sekta, buo ang tiwala nila kay Sana. Samantala, nanatiling tahimik na nanunood sina Mui at ang iba pa. Hirap makabawi si Gasain mula sa mga tinamong suntok. Nakita sa kanyang mukha ang pagkabigla at ang sobrang sakit na nararamdaman niya. Nang lingunin niya si Sana, napansin niyang may malaking ipinagbago ito. Hindi na ito ang sanhang nakilala niya noon. Habang nasa lupa pa rin, pinagmamasdan ni Gasain si Sana at iniisip kung ano ang nagbago rito. Wala naman siyang nakitang malaking pagkakaiba sa panlabas na anyo ni Sana. Naisip pa niya kung baka uminom rin ito ng elixir tulad niya. Habang dahan-daang lumalapit si Sana, seryoso ang kanyang tingin. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga araw na ginugol niya sa pagsasanay kasama si Master Mui, mga araw na tila ba impyerno. Ngunit matapos pagdaanan ang ganoong kahirap na pagsasanay, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano nga talaga kaina ang kanyang kalaban. Samantala, pilit na bumabangon si Gasain at galit na tinanong si Sana kung anong klaseng panlilinlang ang ginawa nito. Gulat na gulat siya sa laki ng inunlad ni Sana sa maikling panahon. Ngunit sa halip na sumagot, walang anumang ekspresyon si Sana at bigla na lang sinipa ang paa ni Gasain, dahilan para ito'y muling bumagsak. May halong panunukso, sinabi ni Sana na ang bagal naman ni Gasain bumangon, gayong hindi pa tapos ang kanilang laban. Dagdag pa niya, nangangahas ka pang magsalita. Pagkatapos ay itinaas ni Sana ang kanyang espada, taglay ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sinabi niyang kung ito ay isang totoong labanan, matagal nang patay si Gasain. Nanlaki ang mata ni Gasain sa takot at sinubukang pigilan si Sana, nakiusap siyang maghintay. Pero huli na ang lahat. Mabilis na ibinagsak ni Sana ang espada sa lupa, sa mismong kinaroroonan ni Gasain, isang labis na strike na nagsilbing panghuling pahiwatig ng kanyang lubusang pagbabago. Sa takot na makikita sa kanyang mukha, hindi na idiretso ni Sana ang kanyang atake kay Gasain. Sa halip, sa lupa ito tumama. Habang nakatitig kay Sana, napaluha si Gasain sa matinding karanasang iyon. Sa kabilang banda, nakangiti si Sana at tila minamaliit si Gasain, ang kinikilalang pinakamagaling na henyo ng Winem. Ngunit ngayon, idinagdag pa ni Sana na mayroon ng bagong titulo si Gasain, ang pinakamalaking duwag sa buong Winem. Halata ito nang makita ng lahat na napaihi sa salawal si Gasain sa sobrang takot sa kanyang kalaban. Agad na sumigaw ang tagapagmasid at idineklara ang unang panalo sa laban, si Sana. Samantala, galit na galit ang patriarka ng Great Truth Sect. Napalakas ang bagsak ng kanyang kamay sa upuan matapos masaksihan ang pagkatalo ng kanyang anak. Mura ang isinagot niya kay Sana sa sobrang galit at kahihiyan. Aniya, hindi dapat ginagawang seryoso ang pagwawasiwas ng espada sa laban ng mga bata. Para sa kanya, malinaw na pinaghandaan ni Sana ang laban na ito. Mas lalo siyang nainis dahil binigyan pa niya ng tableta ang anak para masiguro ang kaligtasan nito, ngunit sa huli, natalo pa rin ito. Bagamat masama ang loob, sinabi niyang wala namang problema dahil sigurado raw siyang ang dalawa pang natitirang laban ay tiyak nilang mapapanalunan. Nanatili ang kanyang kumpiyansa at iniisip niyang pansamantala lamang ang kasiyahan ng kampo ni Mui. Sa sumunod na eksena, muling nagsalita ang tagapagmasid at ipinakilala ang susunod na mga kalahok. Isa-isang lumapit ang dalawang mandirigma.
Sa pagkakataong ito, ang dalawang patriarka ng magkalabang sekta na mismo ang maghaharap. Si Magak ay seryosong nakatitig, iniisip ang balitang narinig tungkol sa pinuno ng Daijong sect, na umano'y uminom ng bihirang elixir ilang buwan na ang nakararaan. Ngunit nang makita niya ito ng mas malapitan, natiyak niyang hindi lamang tsismis ang lahat. Habang naghahanda si Magak, inalala niyang ginawa rin niya ang lahat upang maging handa para sa laban na ito. Sa kanyang isipan, wala na siyang ibang dapat isipin o maramdaman. Haharapin niya ang labang ito na para bang si Master Mui na ang kanyang katunggali. Samantala, tila kampante at relax lang ang leader ng Daijong sect habang pinagmamasdan si Magak. Alam niyang batid ni Magak ang tungkol sa elixir, ngunit napansin niyang mas kalmado at mas kontrolado ang presensya nito kaysa dati. Napangiti siya ng may kumpiyansa, iniisip kung gaano katagal magtatagal ang anyong iyon ni Magak. Muling sumigaw ang tagapagmasid, hudyat ng pagsisimula ng ikalawang laban. Bigla na lamang nawala sa paningin ang pinuno ng Daijong sect, isang mabilisang pag-atake ang kanyang ginawa. Ngunit nanatiling kalmado si Magak, tahimik na inobserbahan kung saan magmumula ang atake. Sa tamang sandali, naiwasan niya ito at agad yumuko upang makaligtas. Mabilis na hinawakan ni Magak ang kamay ng kalaban, ngunit agad namang bumawi ang Daijong leader at sinubukang sipaing si Magak. Naipagtanggol naman ito ni Magak gamit ang kanyang espada. Bagamat bahagyang napaatras si Magak dahil sa lakas ng sipa, mayabang na sinabi ng leader ng Daijong na pinipigilan niya ang kanyang lakas, natatakot siyang maulit ang isang aksidente mula sa nakaraan. Idinagdag pa niyang kontrolado niya ang kanyang puwersa, ngunit mukhang hindi na ito kakailanganin. Hindi pinatulan ni Magak ang paninindek ng kalaban. Tahimik lang siyang nakatingin ng seryoso. Muli, inihanda ng pinuno ng Daijong ang kanyang sarili para sa isang matinding pag-atake. Hawak ang kanyang espada ng dalawang kamay, buong lakas niya itong iwiniwisik patungo kay Magak. Naiblock naman ito ni Magak sa pamamagitan din ng kanyang espada. Doon nagsimula ang matinding sagupaan. Palitan ng mabilis at mabagsik na mga atake gamit ang kanilang mga espada. Maging ang mga tagamasid ay tutok na tutok sa bawat kilos nila, sinusundan ang bawat paggalaw. Ngunit habang tumatagal, napansin na ang panghihina ng leader ng Daijong. Halos lahat ng kanyang galaw ay nakukontra ni Magak. Habang naglalaban, patuloy ang pag-aanalisa ni Magak sa estilo ng kalaban. Napansin niyang tuwing umiilalim ng palo si Daijong at lumilikha ng sword wind, bahagyang bumubukas ang kanang hita nito. Naalala niyang kung si Master Mui ang guro ng kalaban, siguradong matagal na nitong naitama ang ganitong kahinaan. Sa simula, inakala ni Magak na ang tanging paraan upang talunin ang kanyang kalaban ay sa pamamagitan ng swerte o isang elixir. Ngunit sa taglay na linaw ng isipan dulot ng walang humpay na pagsasanay, naunawaan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Hindi lang lakas ang ibinigay sa kanya ni Guru Muhoy. Ipinamana rin nito ang kakayahang basahin ang kilos ng kanyang kalaban. Naramdaman ni Magak ang muling pagsibol ng kumpiyansa sa kanyang puso. Ang mga taong puno ng hirap, ang mga araw at gabing inilaan niya sa matinding pagsasanay, lahat ng ito ay nagbunga sa sandaling ito. Buo ang loob niyang itinaas ang kanyang espada, at sa isang hakbang lamang, agad niyang nabura ang distansya sa pagitan nila. Ang kanyang talam ay dumulas ng walang alinlangan sa bukas na bahagi ng tagiliran ng kalaban. Napasinghap ang pinuno ng Great Truth Sect nang tumilamsik ang dugo mula sa malalim na sugat, pinapula ang entablado ng digmaan. Sa kabila ng sugat, nagawa pa rin ng lider ng sekta na tumindig at tumingin ng diretso. Matatag niyang itinikom ang kanyang mga paa sa sahig ng arena, umikot para magbago ng posisyon, at sinubukang umatake muli. Mabilis niyang inihampas ang kanyang espada patungo kay Magak, ngunit walang hirap itong naisalag ni Magak gamit ang sariling sandata, kasabay ng isang malamig na pag-ismid. Hindi pa roon nagtapos ang pag-atake, ginamit ng lider ng sekta ang kaliwang paa para sa isang malakas na sipa. Ngunit tulad ng dati, nabasa ni Magak ang kilos at sinalubong ito ng sarili niyang sipa. Gamit ang nabuong puwersa mula sa palitan ng galaw, pinatibay ni Magak ang hawak sa espada. Sa isang iglap, agad siyang sumugod at itinulak ang talam sa direksyon ng kalaban.
Sa huling sandali, bahagyang nakaiwas ang pinuno ng Great Truth Sect sa pagbulusok ng espada, gamulong paurong at gumamit ng kamay upang maglagay ng distansya sa pagitan nila. Habang bumabawi ng balanse, mabilis na naglaro sa isipan niya ang isang katanungan, bakit kahit gaano kalakas ang kanyang panloob na enerhiya, tila hindi siya makalusot kay Mogek. Hindi niya matanggap. Sa lahat ng aspeto, mas malaki ang kanyang taglay na lakas. Ngunit sa bawat salpukan, siya ang nauurong. Para sa mga bihasa sa sining ng pakikipaglaban, malinaw ang sagot. Sa kaloob-looban ng katawan ng isang mandirigma ay matatagpuan ang dantian, ang sisidlan ng panloob na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay maaaring pinuhin sa pamamagitan ng disiplina at tiyaga. Kahit mas kaunti ang dami ng enerhiya ni Mogek, ang kalidad at katatagan nito ay mas mataas. Ito ang tunay na diwa ng sining ng panloob na lakas, ang batayan ng lahat ng martial arts. Ngunit kadalasan, ito'y hindi lubos na nauunawaan. Maraming kagaya ng Great Truth Sect ang nagkakamali, iniisip na sapat na ang taglay na dami ng panloob na enerhiya. Sa tuwing sumusugod ang pinuno ng Great Truth Sect, muling pinapakita ni Mogek ang kahusayan sa pagdepensa at kontraopensa. Isa-isang naisalag, nahadlangan, at napigil ang bawat atake. Sa tagal ng palitan, unti-unting nawalan ng kumpiyansa ang pinuno. Sa isang tiyak na pag-atake, tinamaan ni Mogek ang espada ng kalaban, dahilan para bahagyang magpigtas ito mula sa pagkakahawak. Agad niyang sinunggaban ang braso ng pinuno at sa isang mabilis na galaw, pinilas ang kanang bahagi ng katawan nito. Damanak ang dugo, napilitang samuka ng dugo ang lider habang bahagyang naligo sa sariling sugat ang espada ni Mogek. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya tumigil. Kahit nanlalamig na ang kanyang mga daliri, muling itinaas ni Mogek ang kanyang sandata. Ang galit na matagal nang naipon sa kanyang dibdib ay sumambulat, galit na nagugat mula sa pagkakawala ng kanyang panganay na anak dahil sa kasinungalingan ng sekta. Sa buong lakas ng kanyang kalooban, itinutok niya ang espada para tapusin ang lahat. Sa paningin ng iba, siguradong kamatayan na ang naghihintay. Tumilamsik muli ang dugo. Nangisay sa gulat ang mga disipulo ng Great Truth Sect sa kanilang nasaksihan. Pati ang hukom ay napanganga, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ngunit hindi tumuloy ang pagpatay. Huminto ang espada ni Mogek ilang pulgada bago tumama. Sa pagitan nila, tumayo si Muhoy. Gamit ang kamay lamang, pinigilan niya ang patalim. Bagamat kaya niyang durugon ang Great Truth Sect anumang oras, pinili niyang huwag. Sa halip, pinatibay niya ang kanyang hawak sa espada ni Mogek, isang patunay ng walang kapantay na kasanayan. Ang kanyang mga kalamnan ay worry bangyari sa bakal, walang ni kaunting pagyanig. Hindi sa galit nagsalita si Muhoy, kundi sa paggalang. Bilang pinuno ng Fresh Flower Sect, sinabi niyang sapat na ang lahat. At iyon ay naging sapat. Bumalong ang luha sa pisngi ni Mogek. Hindi niya mapigilan ang sakit na kanyang dinadala, sakit na bunga ng mga kasinungalingang pumatay sa kanyang anak. Ilang ulit siyang huminga ng malalim, pinipilit kontrolin ang sarili. Bagamat nananatili ang sakit, mas mahalaga ang kinabukasan ng kanilang sekta. Dahan-dahan niyang binawi ang espada mula sa kamay ni Muhoy, na ngayoy duguan na rin. Pagkahupa ng nakamamatay na intensyon ni Mogek, bumagsak sa tuhod ang pinuno ng Great Truth Sect. Sa huli, tinamo ng Fresh Flower Sect ang kanilang ikalawang tagumpay. Habang inihayag ng hukom ang resulta ng laban, agad na sumambulat ang hiyawan mula sa panig ng Fresh Flower Sect. Isa sa mga disipulo ang masayang sumigaw na wala ng dahilan para lisanin ang Wayon. Samantala, tila nag-ikot ang isipan ng pinuno ng Great Truth Sect sa di matanggap na katotohanan. Ang matalo kay Mogek, isang bagay na ni minsan ay hindi niya inakalang mangyayari, ay ngayoy naging realidad. Ngunit kahit sa pagkatalo, hindi pa rin natapos ang kanyang mga panlilinlang. Napailing si Yonho, bahagyang nanas. Sa kanyang pananaw, sana'y nagtagumpay pa rin ang kanilang lider kung ito'y nanatiling kalmado. Ngunit ang kanyang pagbagsak ay tila nakatakda na, malalim ang ugat ng kapahamakan sa likas na pagiging marahas at padalos-dalos. Habang nagmamasid, nagsimulang pag-isipan ni Yonho ang posibilidad na harapin si Muwi, ang kabataang matagal na niyang tiningnan bilang isang bata lamang.
Gayunpaman, panalo na ang Fresh Flower Sect anuman ang mangyari sa huling laban. Kahit pa umatras si Mui o ituloy ang laban, malinaw na ang tagumpay. Muli, umalangaw-ngaw ang boses ni Hyan, formal na idineklara ang pagkapanalo ng Fresh Flower Sect sa pamamagitan ng dalawang sunod na tagumpay. Ngunit bilang paggalang sa mga alituntunin, ipagpapatuloy pa rin ang huling tunggalian. Tinawag niya ang susunod na mga kalahok upang lumapit. Humarap si Mogok kay Mui at humingi ng paumanhin. Inamin niyang natangay siya ng damdamin at nakapinsala sa proseso. Dahil wala nang saysay ang huling laban, iminungkahi niyang magbitiw na lamang si Mui. Ngunit mariing tinanggihan ni Mui ang alalahanin. Ipinaliwanag niyang ang dugo sa kanyang kamay ay hindi kanya, ang espada ay nababalutan na ng dugo, at marahil ay kumapit ito sa kanyang balat nang pigilan niya ang patalim. Napakunot noo si Mogok. Buong lakas niyang ibinaba ang talam, ngunit napigil ito ni Mui gamit lamang ang kanyang kamay, at ni isang galos ay wala. Matagal na niyang alam na may talento ang binata, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon ito katindi. Habang iniisip pa ito ni Mogok, tila casual lamang na sinubukang panasan ni Mui ang dugo mula sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, sumigaw ang pinuno ng Great Truth Sect, umaagaw ng pansin. Tanggap na niya ang pagkatalo, ngunit nagmakaawa siya ng pabor mula kay Mogok. Tumanggi si Mogok, hindi natitinag sa pakiusap. Para sa kanya, katawa-tawa ang makitang ang taong halos palayasin sila sa Wheon ay ngayoy nagmamakaawa sa kahabagan. Walang babala, ipinadala ni Mui ang isang tahimik na mensahe kay Mogok, hinihiling na siya na ang humawak sa natitirang usapan. Bahagyang tumango si Mogok bilang pagsang-ayon. Mula roon, si Mui na ang humarap sa pinuno ng Great Truth Sect, puno ng panunuya sa kanyang tinig. Tinuligsa niya ang kapal ng mukha ng kalaban at ang kahihiyang dala nito. Pagkatapos, nagbigay siya ng panukala, kung sakaling manalo ang Great Truth Sect sa huling laban, maaari silang manatili sa Wheon. Ngunit kung matalo sila, hindi lang sila aalis, kundi magbibigay pa ng dagdag na kabayaran. Doon lamang magkakaroon ng saysay ang huling labanan. Pumayag ang pinuno ng Great Truth Sect at inalok ang karapatan ng kanilang sekta bilang kapalit. Ngunit agad itong tinanggihan ni Mui. Ipinaliwanag niyang natural nang mapupunta ang lahat ng karapatan sa Fresh Flower Sect sa oras na lisanin ng kalaban ang Wheon, kaya wala itong halaga. Kung hindi kasama sa alok ang isang bagay na hindi nila makakamit sa pamamagitan lamang ng mga laban, hindi siya papayag. Banta niya, babawiin niya ang panukala kung hindi ito mapapabuti. Sa loob-loob ng pinuno ng Great Truth Sect, napamura siya sa tusong kabataang kaharap niya. Ngunit wala na siyang ibang mapagpipilian. Sa huli, inalok niya ang 5 Great Merit Fields. Tinanggap ito ni Mui ng may kasiyahan, sabay sabing sana iyon na lang sana ang inialok mula sa simula. Bilang pinuno ng Fresh Flower Sect, formal na tinanggap ni Mogok ang kasunduan. Muling nilinaw ang kondisyon, kung mananalo ang Great Truth Sect, mananatili sila sa Wheon, ngunit kung matalo, isusuko nila ang 5 Great Merit Fields at tuluyang aalis. Pumasok si Yeonho sa arena, dala ang bigat ng bagong postahan. Alam niyang hindi siya pwedeng matalo, ni umatras. Hinugot niya ang kanyang espada at may babalang sinabi, na ang sinumang harapin ang kanyang blade technique ay tiyak na mahihirapan. Mas mabuting sumuko na raw agad. Ngunit hindi natinag si Mui. Sa halip, isang kakaibang pananabik ang sumiklab sa kanyang kalooban. Tahimik ngunit puno ng kumpiyansa ang kanyang sagot. Wala raw sining ng pakikipaglaban sa mundong ito na tunay na madaling lampasan. Sa kanyang puso, dama niya ang matinding pagnanasa, mula nang siya'y magising sa bagong katawan na ito, matagal na niyang inasam ang ganitong pagkakataon. Sa wakas, makakaharap na niya ang isang tunay na mandirigma, ang Blade Master na si Yeonho.